Magandang araw, kaibigan. Sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG na gumamit ng LRAD o Long Range Acoustic Device ang barko ng China para i-harass ang barko ng Pilipinas nitong Sabado, January 25 sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, dati ay gumamit na ng water cannon at mga delikadong paggalaw ang mga barko ng China para takutin ang mga Pilipinong sundalo. Ang LRAD o Long Range Acoustic Device ay mga special na loudspeaker na pwedeng maglabas ng napakalakas na tunog na makapipinsala sa eardrum ng mga taong makakarinig nito. Maaari ito maglabas ng 160 decibels na tunog. Tandaan natin na anumang tunog na lalagpas sa 120 decibels ay madaling makakapinsala sa tenga nating mga tao. Kaya ang pinakamalalang pwedeng mangyari ay ang permanenteng pagkabingi ng mga tatamaan nito. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, ito ay unang pagkakataon pa lamang na naranasan nilang gamitan sila ng China Coast Guard ng long-range acoustic device. Sabi nga raw ng kanilang tropa na masakit ito sa pandinig, lalo na dahil napakalapit nito sa kanilang barko. Ang barko ng CCG na may hull number na 3103 ang gumamit ng LRAD para iharas ang BRP Cabra upang pigilan ang paglapit nito. Ito ay kasama rin sa illegal na pagpapatrolya ng mga Chinese Coast Guard sa EEZ or Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero kahit ganun, hindi nagpatinag ang BRP Cabra ng PCG at patuloy pa rin ginampanan ang tungkulin nito na magbigay ng radio challenge sa dayuhang barko dahil ito ay malinaw na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act at United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Kaya kailangang magpatuloy na magpakatatag ang ating mga kasundaluhan sa dumadalas sa pagpapakita ng pwersa ng China. Hindi katanggap-tanggap ang kanilang ginagawang pangharas sa ating Coast Guard at mga mangingisda. Sa oras na sumuko ang Pilipinas gaya ng ginawa ng dating administrasyon, ay siguradong sasamantalayin ito ng CCG. Tama ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na sitahin ang mga dayuhan, ireklamo ang kanilang mga ginagawa, at makipag-alyansa sa iba't ibang bansa dahil ayon sa kasabihan, may lakas sa bilang o there is strength in numbers. Naalala ko tuloy ang sabi ng Diyos kay Joshua sa panahong nagsisimula na siyang mamuno sa bansang Israel. Ayon sa Joshua 1:6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Sa talatang 7 ay inulit ang mga salitang magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. At sa verse 9, muling idiniin ng Diyos, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay. Bakit ito sinabi ng Diyos? Dahil ba sila ay malakas at malaking bansa? Hindi. Ang dahilan ay ang Diyos mismo na sasama sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Yun ang susi sa tunay na tagumpay. Ang pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang magbibigay ng lakas, tapang, talino, at pamamaraan na higit pa sa kayang gawin ng sinumang tao o bansa. Ayon sa Isayas, Kabanatang 40, Talatang 10, narito ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Narito ang kanyang gantipala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Kaya mapapansin natin na ang Diyos ang bahalang magbigay gantimpala sa mga may takot sa Kanya at ng ganti sa mga hindi nagpapahalaga sa Kanya. Sa verse number 15, masdan mo, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, itinuturing na parang alabok sa timbangan. Hindi pwedeng magmalaki ang kahit sinong bansa, gaano man sila kalaki. Dahil ang Diyos ang may hawak ng buong mundo at ng buong kalawakan o yung tinatawag nating
universe. At walang magagawa ang sino man kung hindi ipapahintulot ng Diyos. Now, sa tingin ng marami, ito ay parang labanan ni David at Goliath. Si David ang Pilipinas at si Goliath ang China. Pero paano nga ba natalo ni David ang higante at malakas na sundalong si Goliath? Ang sagot, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa unang Samuel, Kabanatang 17, talatang 46, sa araw na ito ay bibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita. Sa verse 47, upang malaman ng buong kapulungang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Kailangan po nating ipanalangin ang ating bansang Pilipinas laban sa pang-aapi ng mga dayuhan. At bilang isang bansa, ay patuloy nating itong suportahan at ipaglaban. At nubayan nawa tayo ng Diyos.